Dr. Pastor. So, akong i-share lang is my experience here. At first, it's so hard kay namagay mga panahon na nagikuwad un. But I'm so thankful kay God uses so many people to help me to survive in every day. And some nights, breakdown ko for some reasons, personal, and still, God always talked to me in so many ways. Inana siya kabuutan, inana siya ka-good. And so maghatag lang ko advice sa mga tao nga daghang problema. It's okay and it's time to let go. Because positive will not come in your life if na negative gabon sa atong kasing-kasing. And always remember that everything happens for a reason. That's all. Thank you. Pinigyan ko stay ito. Hindi pa ako magpapa... Kasama ko yun sa church SDA. This is not my story, but the story of an old woman. Based on true story. Waan mo ko eh. Woo! There was this old woman na kakamatay lang ang asawa niya ba. Tapos, parang gusto niyang i-end yung life niya. And then there was this preacher who happened na maulan din yun. Tapos, sabi ng preacher ito na mag-ama. Sabi ng papa niya na bukas na natin ito ituloy kasi maulan. Tapos sabi ng anak niya nga, sige pa, pero gusto kong puntahan ng isang bahay na yan. Gusto niyang isend yung mga words of God. Yung matanda, gusto niyang i-end yung life niya by magbibigtira sana siya kasi namatay yung asawa niya. Eh syempre, pag namatayan tayo ng asawa, anong nararamdaman natin? Sakit. Malungkot. And then, yung panahon na magbibigti na sa yung matanda, katok na katok yung anak. Tao po. Tapos, walang nagbubuka. Kasi di ba magbibigti na sana yung matanda. Then, katok na katok pa rin yung anak. Siguro na, iirita na yung matanda. Binuksan niya na lang. Wala siyang choice. Sabi niya, ano po? Sabi ng bata. Gusto ko sanang sabihin ng mga salitang pang-Diyos. So, pinapasok ng matanda yung bata. And then, right that time, umiyak yung matanda. Hindi niya sinabi yung nararamdaman niya pagkamatay ng asawa niya. Pag-alis ng mga preacher, lumuhod siya, umiyak. Humingi siya ng tawad sa ginagawa niya. Ang gagawin niya sana. So you see, sa kabila ng sinagpis, whenever you felt discouraged, despair, loneliness, sorrow, there's still God watching over you. Naiyak man ako eh. Always remember that whenever you felt all those hurtful feelings, just bow down your head or pray, kneel down, surrender all to God, confess your iniquity, ask forgiveness, and He will answer you. That's all. Na-pressure ko kaya nag-English man siya. Arabic. Nagduha-duha ko kung mag-Tagalog ba ko, kaya na nag-Tagalog. Mas na-pressure ko kaya na nag-English. Pero bitaw no, kay experience man ko nun eh. Magbisaya na ko ha. Kaya aron magkasinabtanay ko ba? Pag Tagalog gani ko, di mo kasabot na ko. Lahi kong Tagalog. So, ang akong experience kay kanang lahi-lahi magutag experience no. Ang ako kay ang ilahang ate, ang ilang diampo is kung para na sa ilaha, dire-diretso ang ilahang pag-apply. Ang ako apod, kung unsay para na ako, maghuwat ra ko. Kung unsay para na okay,
Ang gitimal ilhan jud na ako nga text, Bible text sa Isaiah chapter 60 verse 22, when the time is right, I the Lord will make it happen. Amen. Why mo hilak ha? Hindi, kay ngano, maunay gidada na ako nga text, bubos na akong kinabuhi. Kay kung naatay plano nga ato ra, wa tay mahimo kung lahi ang plano sa Ginoo, di ba? Bisan kung sabay paningkamot nato kung ang plano sa Ginoo dili linya sa atong plano. Kung ang atong plano ing ani, lahi ang plano sa Ginoo, wa tay mahimo. Kung naay uban diri ang niabot na og pila ka buwan, okay ra na. Ngano? Kay basig gituyo sa Ginoo nga i-delay ang imuhang process, kay basig dili pa na nimo time nga ihatag sa imuha kanang butang. Basig dili pa na nimo time nga maimo na, basig mas better pa ang abot sa imuha sa unahan. Maong nayo bang dili di ba mag-run away, na-depress na pila na kabuan, na after ng 4 kabuan, 7 kabuan, naguol na. Nanayoban, wala kahibaw kung usanay ka nung nadlaw-adlaw, di ba? Nayoban, naguol, nga, dugaya ba ani, uy? Nga na, dugaya ba ani? Di na ko mo income diri, gusto na ko mo gawas. Nayoban, di ba? Pero dili lang ta mag-apiki, kay kung ang atong, kung mag-apiki ta, kung magdali ta, dili, wata kahibaw kung unsay mahitabo sa ato sa unahan. Na ako'y gusto i-acknowledge, parte sa pag-apply na ako diri isang unang-una jud ang Ginoo. I-acknowledge na ko ang Ginoo kay gikan sa sugod hangtod karon, gihatag gitugyan na jud nako sa iyaha ang tanan. Kani nga ako plano, wa jud ko plano mag-abroad kay naghunahuna na ko nga ang abroad kasagaran na akong mabatian mo uli patay na. Di ba? Pero wa jud ni sulod sa akong una-una nga moabot ko sa point sa mga apply ko. Pero meron pa lang, giapon na ako nga tagaan kong agency nga ang kanang ingat to ako saktong amo. So, gihatag sa kuha ang non-stop agency, wish agency. So, ang ikaduha na ako nga i-acknowledge ay ang kanang mga instructor nato. Sila ma'am. Naayuban masuko sa ilahang discipline technique. Lahit baya, bitaw. Naayuban masuko sa ilahang discipline technique. Gusto rin ako i-share ang akong na-experience. Daghan ko'y mapatian nga magsigig bagulbol nga ing ana. Nga naman na siya, magsigig mo na siya kasaba. Ay, may iba po kasi na nagpapagulbol. Ano yun? May iba po kasi na nagagalit pag pinapagalitan ng mga instructor natin, ng mga caretaker natin. Wag. Magbisaya ako mamoy. Okay. Wag natin ikasama pag dinidisiplina tayo. Kasi lahat ng yon, madadala natin yung buong buhay natin. Hindi lang sa pag-abroad. Hindi lang sa pag-abroad, dala-dala natin yon saan man tayo magpunta. Kaya naman ko, pero saksak sinagol.